Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyo at sa ating lahat. Mag-share na naman po ako ng salita ng ating Diyos, pero yung kagaya ng ginagawa natin dati, unahin natin ang manalangin. Mag-focus po tayo. Samahan niyo po ako. Yes Lord, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Lord God, muli ako nagpapasalamat kasi binigyan mo na naman kami ng isang pagkakataon para muling makinig, Lord, ng iyong mga salita. Muli mo po kaming samahan, turuan at gabayan, Lord, para lubusan naming maintindihan ang iyong sasabihin ngayong umaga at para maging maayos yung aming pakikinig ng iyong mga salita, Lord, yung walang maging distraction, walang maging sagabal, Lord God. Samahan mo po kami. Samahan mo po kami lahat. Lord, turuan mo rin po ako. Samahan at gabayan din, Lord, para yung mga sasabihin ko po ay galing lamang sa iyong mga salita. Lord, salamat dahil kiniklaim namin na tagumpay po itong aming gawain dahil kasama ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Makakapakinig na naman tayo ng Word of God. Pero bago po ulit ako mag-umpisa, anyayahan ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, kahapon sinare ko sa inyo ang James o Santiago chapter 1. Ano po, ngayon po, nandito na po tayo sa chapter 2 ng James pa rin po. At dito po ako mag-share sa verse 14 hanggang 17 po. Makinig po tayong mabuti. Sabi po dito sa Santiago chapter 2 verse 14 hanggang 17, mga kapatid, ano bang mapapala ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Para sa akin, hindi. Mga kapatid, kasi sasabihin mo meron kang pananampalataya pero hindi naman ito nakikita sa iyo. Wala ka namang mabuting gawa. Sinasabi mo lang yung may pananampalataya ka, pero yun nga, nandyan pa rin yung paggawa natin ng hindi maganda, andyan pa rin yung pagkakasala natin, andyan pa rin yung mga mali natin ginagawa. Minsan lagi pa rin tayong nagagalit, naiinis, nagtatampo, nagyayabang, nagsisinungaling, at kung ano-ano pang hindi magagandang gawain, mga kapatid. Hindi po tayo maliligtas ng ganong ginagawa natin. Halimbawa, walang maisuot sa verse 15. Halimbawa, walang maisuot at walang makain ng isang kapatid. 16, at sasabihin mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom, pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya. May nagawa ba itong mabuti? Tingin ko ulit, para sa akin parang wala, no? Kasi kung may maitutulong naman tayo, bakit hindi tayo magbigay? Yun yung paggawa natin ng mabuti. Hindi nga yung, sabi nga dito, hindi yung may pananampalataya ako, may humingi ng tulong, God bless, huwag ka sana ginawin, tapos alis na. Pakainin ka nawa ng Diyos, di ba? Actually, maganda rin naman yung sinasabi natin, pero nasan yung gawang mabuti? Di ba po? Nasan yung pananampalataya na may gawa? Wala pa rin po. So, pagka may mga ganong klaseng
tao na lalapit o makikita tayo o hihingi ng tulong, magbigay din po tayo. Yun po yung mabuting gawa. No, mas maraming mabuting gawa, mas maganda po ito para sa ating mga mananampalataya. Tutulong ka. Kung sasabihin mo naman na ako nga itong mas maraming pangangailangan, ba't kita tutulungan o ba't ko pa yan bibigyan? Kailangan po nating magbigay. Yan po ang inuutos at tinuturo sa atin ng Diyos. Kailangan nating gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Hindi lang puro tayo salita. No, gagawa tayo kahit, sabi ko nga, kahit yung tayo pa yung nangangailangan, tayo yung tutulong. Kahit pa marami tayong bayarin talaga, alam ko po yan, marami tayong bayarin, maraming due date na dumarating, yung mga due date na yan, tutulong tayo, magbibigay tayo. Kasi kapag ginawa natin to, si Lord po, si Lord po ang magbabalik nito. Si Lord ang magbibigay sa atin ng pangangailangan natin dahil gumawa tayo ng mabuti, dahil tumulong tayo na galing sa ating puso, nakita yan ng Diyos. Wala namang ibang taong nakakita, okay lang, pero nakita ng Diyos yan. Paano kung halimbawa pinadala pala ito ng ating Diyos, ito pala isang anghel ng ating Diyos at nanghihingi, sabihin na natin nanlilimos, pinagdamutan natin ito, di ba po? May dala-dala pa namang pagpapala yun kapag tinulungan natin. Nawala yung pagpapalang ibibigay sa atin kasi naging maramot tayo sa ating kapwa. Kaya dito tinuturo sa atin, kung meron kang pananampalataya at ito ang sinasabi mo, kailangan makita ito sa mabuting gawa. At verse 17, ganito rin naman ang pananampalataya kung hindi ito kinakakitaan ng mabuti. Ulitin ko, verse 17. Ganito rin naman ang pananampalataya kung hindi ito kinakakitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Verse 17 ng Santiago chapter 2, mga kapatid. Walang kinakakitaang mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Kung sisimba ka, okay din yan. Attend ka ng simbahan, attend ka ng Bible study, maganda rin po yan. Pero paglabas mo naman, ganun pa rin ang ating ugali. Wala pa rin pagbabago. Sabi ko kanina, kung masama pa rin ang ugali natin, madamot pa rin tayo, mayabang pa rin tayo, mapanlait pa rin tayo, wala pa rin yun. Walang kabuluhan po, yan po ang sabi dito sa James. Kaya mas mabuti na yung tumulong tayo ng tumulong, kahit yung sabi ko nga kanina, yung tayo pa yung nangangailangan ng tulong, mas pagpapalain tayo ng Diyos. Mas magandang tignan ito sa isang pananampalataya. Paano kung ikaw sabi ng mananampalataya? Halimbawa ako, sabi na ako isang mananampalataya, pero walang nakikita. Ito namang isang tao, hindi naman niya sinasabing mananampalataya siya, pero tumutulong siya ng kusang loob. Mas mabuti pa ito kaysa sa sinasabi kong ako yung mananampalataya, di ba po? Pero lang kung pakitang tao, hindi na siya mananampalataya, pakitang tao pa yung ginagawa niya, pati pagtulong para lang may masabi ang mga tao na mabuti siya, mali pa rin. Masama pa rin yung ginagawa niya, di ba po? Pero kung yun nga, sabi ko nga kanina, kung sasabihin ng isang tao na tayo ay mananampalataya, o ako ang magsasabi, pero kulang sa gawa, walang kinakakitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan, wala itong kwenta, wala itong saysay. Sayang ang pinagsasabi nating magaganda pero wala namang nagagawang mabuti. Kaya nga, tulong tayo sa abot ng ating makakaya. Magmamahal tayo kahit hindi siya kamahal-mahal. Magpapatawad tayo kahit malaki yung kanyang kasalanang nagawa. Magpapakumbaba tayo kahit pa siya yung nakagawa sa atin ng hindi maganda. Kasi yan ang utos ng Diyos. Diba? Yan ang mabuting at totoong mananampalataya na sumusunod sa ating Diyos. Yung magmamahal, magpapatawad, magpapakumbaba, tutulong, di ba? Mag-share ng Word of God,
nagsisimba, umati ng Bible study, kung lahat yan ay gagawin natin, masasabing ng Diyos na tayo ay tunay na mananampalataya, at kahit may mga makakakita, ay kahit ganyan ang buhay, simple lang ang buhay, pero tumutupad yan sa utos ng Diyos. Ginagawa niya yung sinasabi ng Diyos. Kahit pa kung minsan siya yung parang makikita natin na hirap sa buhay, di ba? Pero ginagawa niya yung pinag-uutos ng Diyos. Di ba napakaganda nun? Napakasarap, di ba? Sa ating feeling yung ganong klaseng tao tayo. Ganong klaseng mananampalataya tayo. Yung sumusunod ng tama, totoo, at tapat sa ating Diyos. Ako, I pray na maging ganyan ako. Maging tunay akong mananampalataya. Maging tunay at totoo, tapat na lingkod ako ng Diyos. Yan ang aking pinapanalangin. I pray yan din ang inyong ipanalangin, na maging mabuti rin kayong mananampalataya. Ano po, at yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. Dito nga po sa Santiago chapter 2 verse 14 hanggang 17 po yung aking share sa inyo ngayong umagang ito. I pray na marami po tayong natututunan. Marami tayong natutunan ngayong umagang ito na sinasabi ng Diyos sa atin, na magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya na merong mabuting gawa. Yan po yung sinasabi sa atin ngayong umagang ito, na magawa natin, masunod natin ng totoo, tama at tapat para sa ating Diyos at para sa ating kapwa. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napagsalusaluhan ngayong umagang ito. Sa buhay po natin ito, at itanim natin ito sa ating mga puso, at mamumanawa ito ng maraming sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, muli tayong mananalangin, lalapit sa ating Diyos. Una, hihingi ng tawad, magpapasalamat, at hingin nyo kung ano man ang inyong gustong hingin. Magsiyo po tayo. Father God in heaven, aming Diyos na banal, muli ka naming pinupuri, muli ka naming pinasasalamatan. Dahil binigyan mo na naman kami ng chance ngayon, Lord, para makinig ng iyong salita. Muli mo po kaming kinausap. Maraming salamat. Lord, I pray na maging karapat-dapat kami na makinig ng iyong salita. Maging karapat-dapat kami sa kapatawaran na ibinibigay mo sa mga taong totoong lumalapit, humihingi ng tawad sa inyo. Lord, lahat kami ay nagkakasala, nagkakamali, nagkukulang po sa inyo, nakakapag-isip ng hindi maganda. Kuminsan nagiging madamot kami, kuminsan nagiging magagalitin, Lord God. I pray patawarin mo po kami lahat sa aming mga kasalanan, sa aming mga ginagawa, sa aming mga iniisip na hindi maganda. Forgive us, O Lord God. Patawarin mo po kami lahat. And Lord, at nagpapasalamat sa iyong kabutihan dahil sa kabila ng aming kasalanan, I believe na pinatawad mo na po kami. I believe na makakatanggap kami ng pagpapala dahil mapagmahal kang Diyos, mapagpatawad na Diyos, hindi nagbabago. Kaya maraming salamat, Lord, for all the blessings, guidance, and protection po. Lord God, ilalapit ko rin yung mga taong may sakit at karamdaman. I pray na pagalingin mo po sila. Anuman yung kanilang sakit at karamdaman, I pray patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan at pagalingin sa kanilang mga sakit at karamdaman. Lord God, kung sino man sa akin mga mahal sa buhay ang may sakit at karamdaman, I pray pagalingin mo po sila. Din sa aking mga kaibigan, Lord God, mga kapatid sa pananampalataya, Lord, I pray na pagalingin mo po sila. Nilalapit ko rin po, Lord God, si Tessie Nebres, Lord God, na ngayon ay nasa hospital. I pray pagalingin mo po siya. Lord, I pray na kung anong sakit niya, Lord God, pagalingin mo po siya. Bigyan mo siya ng isang pagkakataon, Lord, na muling lumakas at gumaling, Lord God, para papurihan ka, hindi lang niya, kundi ng kanyang pamilya, Lord. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, at lahat ng may sakit at karamdaman, Lord, ipinapanalangin ko na muli silang lumakas at gumaling sa kanilang sakit at karamdaman.
sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, pinagaling mo na po sila. Mga taong nagugutom, Lord, tulungan mo po. Yung mga walang trabaho, tulungan mo po, Lord God. Yung mga nasa lansangan, maging maayos ang buhay nila, Lord God. Yung mga nangangarap pa na maging maayos, masaya, masagana ang kanilang buhay, tulungan mo po sila. Yung mga pamilyang nagkagulo, Lord God, nagkahiwa-hiwalay, tulungan mo po silang mabuo muli sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yung mga mananampalataya, yung mga leaders mo, Lord God, na nawala sa iyo, muli mo po silang ibalik, Lord God. At maglingkod uli sila ng totoo, maayos at tapat sa iyo. Kaming mga leaders, Lord God, I pray na tulungan mo po kami, bigyan mo po kami ng kaalaman, karunungan, at dagdagan mo po yung aming mga pananampalataya sa iyo, Lord God. In Jesus' name, in Jesus' name. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit, sa iyong kabutihan, pagmamahal sa aming lahat. Salamat po for all the blessings, guidance, and protection sa aming lahat, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga kapatid sa pananampalataya, mga kaibigan, kapitbahay, at lahat ng tao, Lord. Pagpalain mo po silang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat sa katagumpayan ng aking gawain. Sa aming gawain, Lord, salamat sa katagumpayan. Dahil kasama ka namin palagi, Lord. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa matamis at makapangyarihan pangalan na aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa kanyang salita. Salamat at dininig niya ang ating panalangin. God bless po sa inyo lahat. At God bless po sa ating lahat.